Yan mga kalingap, mga kababayan, balikan natin si Ate Casey. Yan. Hello po. Gandang araw. Nanay, pwede bang makikain? Pwede makikain, nanay? Pwede. Ano bang ulam natin dyan? Ay, bumili lang kaming ulam. Anong Kasi, ulam? sabi ng sabi daw, yan, pakbit. Pakbit. Aba, meron na rin palang pakbit dito. Oh, Pero kumain na kayo, nanay? kumain. Okay. So, yun nga. Pumunta ako dito, nanay. Makumusta ko kayo at ma-update ko kayo, no? Kasi, may mga nagme-message sa akin na dapat daw alamin ko o kumustahin ko yung mga kagaya ni Ate Casey. Opo. Ate Casey, kumusta ka na? Sugod nga. Ilan taon ka na ka pala, Ate Casey? Magka-34 po. 34. Opo. May asawa? Wala. Bakit? Nabulag na. Nabulag na. Ganun ba yon? Kumo hindi nakapag-asawa, nabulag. Hindi, ay pangalawang beses ko naman itong punta dito, no? Ate Casey, Opo. tama? Opo. Ito yung una nating pagkukwentuhan ay hindi masyadong klarado. Kasi medyo mahina yung ating audio. Tama? Opo. Napanood nyo ba yun, nanay? Oo. Napanood nyo? Marami naman kayo hindi naintindihan doon, ano? Kasi mahina yung audio. Ito nga, Ate Casey, nandito akong muli para makumusta ang sitwasyon mo. Ikaw ay 34 years old, doon nga sa kwento mo ay nagtrabaho ka sa Maynila, no? Opo. At pwede mo bang mabalikan yung sitwasyon, mga pangyari? Nagtrabaho lang po ako doon sa sa Marikina. Mm-mm. Naging tindera po ako. Mm-mm. Tapos sa naging kasambahay. Mm-mm. Ilang taon kang naging kasambahay? Ano po, mga 2 taon. Kinayong sa tindahan lang po, 3 taon. Mm-mm. May napansin kasi ako, Ate Casey, no? At nanay, ano ba pangalan ni nanay? Lilibet. Nanay Lilibet. Ilang taon na si nanay? Ano na, 55 na ako. 55. May napansin kasi ako, Lilibet, dito kay Ate Casey, no? Yung kanyang bakit parang nakakapaglakad ba siya na maayos? Hindi masyado. Pagkakabit ko sana siya, kinagagi kami. Kung naglalakad ay inaalalayan mo. Oo. Anong naging sani? Bakit nagkaganyan si Ate Casey? Paano nung hindi na siya hindi na siya naglalakad. Lakad sa labas kasi. Lagi na lang na siya. Kasi di Mm-mm. naman makita. Hindi na siya masyadong nakakalakad. Oo, kasi wala siyang kasama. Mm-mm. Kailangan may lagi siyang may kasama. Mm-mm. Kanya kaming dalawa lang. Mm-mm. Kapag may ginagawa ako, diyan na lang siya maghapon. Nakahiga, nakaupo, ihiga, uupo. Kung gusto naman niya, sinasamahan ko siya. Kasi doon nga sa unang vlog natin, pag-usap natin, hindi gaanong yung napag-usapan natin, ano. So, ilang taon na siyang nakaganyan na at bakit nagkaganyan? Tagal-tagal na rin siya hindi naglalakad. Siguro mga 4 na taon nang minsan-minsan lang maglakad. Pero yung normal na niya, yung kasalukuyan nakakita pa siya kasi yun, 'di ba, yung kwento ninyo doon sa unang vlog natin, okay naman siya dati. Oo. May pangyari lang na hindi gaanong detalyado, no. Yung siya ay maliit pa na nag-aral, okay naman ang paglalakad niya. Okay naman siya. Wala siyang naging problema. Wala. Okay, kasi napansin ko lang, ayan nga, medyo yung kanyang paa. So, kailan nyo yan napansin na nagkaganyan? Yung hindi na siya naglalakad, hindi na siya nagpupunta doon sa malayo. Kung minsan, kasi may kapatid ako doon. Pag minsan, dinadala ko siya doon. Hihatid ko. Tapos pag minsan, umuwi ako kasi yung gawa ko dito sa bahay, sasaing, naglalaba. Pag hapon, kinukuha ko naman siya. Nung nahirapan naman ako magpatid-patid, naka-stay na lang siya dyan. Kaya, siguro mga ilang taon na siyang ganyan.
Hindi na siya nakakapaglakad ng mag-isa. So magmula nung siya ay nabulag, talagang hindi na siya yung parang yung aakayin niya yung sarili niya, lalakasan niya ang loob niya para gumala-gala diyan sa labas na kumbaga maanuhan siya ng araw, kumbaga makipagkwentuhan kahit na hindi na siya nakakita, hindi niya nagagawa. Dati, ginagawa man niya yan diyan sa labas kung may pumupunta dito, nakikipag-usap siya. Yung hindi na. Dito na lang siya. Okay. Ayaw na niya maglakad, ayaw naman niya maglakad-lakad yan sa labas. Tapos nakita namin, yun na nga, lumiliit na yung mga paa niya. Oo nga, no? So, Ate Casey, balik ako sa iyo, no? Opo. Pwede mo bang maikwento yung pinagumpisahan ng hindi mo pagkakita na? Kung naalala mo pa. Ang umpisa lang po kasi nito, nagtatrabaho po ako sa sa kasambahay. Tapos, nung matagal-tagal na po ako doon. Tapos, isang gabi lang po, natulog ako. Tapos, bigla na siya nag-uunti-unti naglalabo. Yun lang ang nito, umpisa talaga. Ngayon, nung lumalabo na yung paningin, ano na yung mga sunod na hakbang mo? Ano yung mga ginawa mo, plinano mo, inisip mo? Umuwi na po ako dito sa Bicol. Hindi na po ako nagtrabaho. Okay. Sobrang hirap, hindi mapahitingin yung mga mata. Hanggang na ganito na. So ano yung mga pumapasok sa isip mo ng mga time na ayan na, lalo na nung hindi ka na nakakita, ano yung pumapasok sa isip mo? Iniisip ko po, bakit nagkaganito lang ako? Nagtatrabaho naman po ako. Sige lang ate, walang problema. Hindi nyo ba sana ay paano sa... Yung minsan, pinatingnan siya namin doon sa Halbay, sa eye center daw yun, sa mga mata. Sabi naman, na daw yung kabilang mata, di ba napatid yung ugat. Tapos sabi naman, baka hindi naman yung dapat daw, napaopera yung kabila. Napaopera ka agad. Eh, naman ipapaopera namin, wala nga kami, kapos nga kami sa sa pagkain namin. Kaya hanggang So nakakaninag ka pa Ate Casey? Yung lang po, yung pag may dumaan na ganyan, kulay itim. Kulay Yun lang itim. po. Sa mga oras na to, anong pakiramdam mo? Araw, gabi, hapon, umaga? Po, hapon. Hapon. Hapon na ba nanay? hindi ko alam kung anong oras na. Tanghali pa siguro. Tanghali pa. Mga alauna pa lang siguro. Isa lang po ang hiling ko. Sana po may tumulong sa akin na makakita na po ako. Mapagaling na mata ko. Hirap na po ako kasi dito. Yun lang po ang hinahangad ko po. Sana po may tumulong sa akin. Na mapagamot ang mga mata ko. Para po makatrabaho ulit. Kasi po, hirap na po kami sa bahay. Wala pa po kami bahay na kikitire lang kami. Kaya gusto ko na po makakita. Sana po tulungan ako nila. Makatrabaho po, makapagawa po kami sariling bahay. Yun lang po. Na makaano po kami ng bahay. Kasi nakikitira lang po kami dito talaga.